isa para matapos na lang po itong problema na para magkaroon na lang po kami ng peace of mind. Para po hindi na po problema yung mama ko. Para po maging okay na po lahat. Sana po maging makausap po ito si Isa. Sana po magkakatawaran po kami dalawa. Ayun po. Alam nyo, sa totoo lang, nakakaawa ilagay ni Sander. Hindi ko ini-expect na ganito yung mararamdaman ko. Kasi kanina bago ako pumunta, talagang parang antigas ng puso ko eh. Na parang dapat lang sa'yo yan. Dahil pasaway ka talaga. Yan talaga nasa isip ko kanina. Kasi punong-puno na rin ako. Sa totoo lang po mga kababayan, punong-puno na rin po kami sa Star Image. Pero nung nakita ko si Sander sa lagay niya, parang first time niyang makulong, hindi niya naman parang ginusto to. Parang ang bigat sa loob kasi apak na siya sa social media eh. Tapos eto pa, tatawanan pa natin na nakakulong siya. Parang hindi sakit ayun, gano'n na lang gawin natin. Hindi, pupunta tayo kay Jason, manghiram tayo doon. Oo, sige. Nasabi mo na ng mga kailangan Hindi niya? pa, baka nandun lang naman yun. Pwede. Saka pagkain. Oo. Ganun na natin pagkain. Ano kailangan niya? Hindi kasi kung asikasuhin natin bukas ang umaga yan, half day lang yung RTC. So, syempre, ngayon kailangan maligo yan. Nadali, kausapin nyo muna. Guys, lumabas muna ako ng presinto. Ito po. Manila Police District, Station 2, sa Padre Algue. Ako na po yung humingi sa inyo ng paumanhin dahil sa medyo lang lang ako, parang yung nga sinasabi ko sa kanina habang nasa biyahe kami. Sa Antipolo kasi kami nang galing. Parang ayoko na talaga siyang puntahan eh. Parang sa loob-loob ko, parang karma sa'yo yan. Ganyan. Parang para madala ka. Aral sa'yo yan. Magsilbing aral sa'yo. Pero pag nakita mo na pala yung tao na kinaiinisan mo, tapos hindi na biro yung nangyayari. Nakakulong talaga. Yung nakita mong nakakulong talaga. Parang ang nakakatunaw ng ng puso.